Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Hindi kaya yung mga paputok na yon, yung mga putukan na yon, yung mga kunwari under attack ay diversionary para makatakas si Bato. O, yun na nga ang nangyari. Siyempre, sasabihin nila hindi. O, kaya galit si Cayetano kasi nai-expose na parang planado ang lahat, staged. Di ba? O, kaya hindi totoo yung at ina-attack sila. O, sinisecure lang ng NBI yung katabing building, yung GSIS. Ay may connecting na bridge sa dalawa, may connecting. Siyempre, dahil magkalapit lang yung GSIS at saka yung yung Senate, yung mga NBI lumalapit doon sa premises ng Senate. Pero hindi naman para pasukin ang Senate. Hindi. Ano yun eh? Papasukin ba ng NBI yung Senate? Kulang sila ng tao. Alam naman nilang armado yung mga nasa loob. Handa doon. Napakaano nun. Kaya yan mga kabunyog So ngayon, ang lumalabas na ngayon na panawagan, dapat mapanagot itong si Plaska. Lahat ng dapat nito, dapat mapanagot ito sa mga kabunyog. Si Aplaska, si Cayetano, dapat mapanagot ang mga ito. Kasi itong nangyayaring ito sa Senado, ay hindi naman kanila ang Senado eh. Hindi naman sa kanila ang Senado. Ang Senado ay Senado ng Sambayanang Pilipino. Hindi kanila yan. Sa ginagawa nilang ito, nababastos ang Senado bilang institusyon. Dapat silang maimbestigahan. Dapat silang maimbestigahan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Aplaska, si Cayetano, at saka si Robin Padilla. Yung ginawa niyang pagtakas kay Bato de la Rosa, dapat maimbestigahan din yun. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? At itong si Aplaska, matapos maimbestigahan, dapat mapanagot ito. Yung ginawa niya na yan, ay hindi karapat-dapat sa isang Senate Sergeant at Arms. Kasi dapat hindi naman siya naging Senate Sergeant at Arms para protektahan si Bato de la Rosa or ang mga senador na pro Duterte. Hindi dapat nababahira ng politika ang Sergeant at Arms ng Senado. Dapat ang pinoprotektahan niya yung Senado bilang institusyon. Mga kabunyo. Kaya dapat imbestigahan. Anyway, nagsabi naman si Bam Aquino magpapaimbestiga at si Senadora Risa Hontiveros nananawagan din ng imbestigasyon kasi napapahiya ang Senado sa nangyaring ito. At galit na galit si Cayetano nang tinanong siya ng media, Senate President, hindi po kaya totoo po bang under attack kayo nung isang araw? Kahit yung media kahit si Ted Filon nung ini-interview itong si Aplaska, napapahiya itong si Aplaska. Nakikipagtalo kay Ted Filon. Ang problema, si Ted Filon, hawak niya yung manual. Hawak niya yung manual ng PNP. Sabi doon sa manual, hindi ka naman dapat magwa-warning shot kung hindi ka outnumbered or overpowered. Obvious naman doon, outnumbered ba sila? Pangalawa, overpowered ba sila? Hindi. Saka hindi pa nga sigurado na yung mga NBI ba talagang pumapasok na sa Senate? Pinapakita ngayon sa video ng mga media na nandun sa GSIS building, nandun yung NBI kasama ng media. May ABS-CBN, may TV5, may GMA. Pinapakita nila doon na nung nagpapaputok sila Aplaska doon sa Senate, nandun sa loob ng GSIS building yung mga NBI. Di ba? Kaya ang lumalabas dito, paano naman papasukin ng NBI yung Senate? Alam naman nilang armado ang nandun. Armed and dangerous.
planado rin yan na magkakaunti. Ano ito? Kaya itong si Aplaska, ano na ito, dapat nito maimbestigahan at mapanagot. Na-insulto ng masyado ang Senado dito. Nakakahiya. Nakakahiya. So, anyway, inamin niya naman ni Aplaska, siya ang unang nagpaputok, warning shot. Napakarami niyang inubos na bala. Hindi niya na raw ma-confirm kung ilan. Overkill. Overkill. So, pinalalabas nila na parang sila, under attack, seryoso yung atake sa kanila, ganun wala namang nangyaring putukan. Wala namang nangyaring putukan. Sila lang naman ang nagpaputok halos eh. Kung nagpaputok man yung nahuli daw na NBI, driver lang pala yun. Hindi commensurate yung response nila o reaction nila Aplaska. Maliban na lang, sinadya nilang masyadong i-exaggerate yung sitwasyon para mayroon silang ibang agenda. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, paano malalaman yan? Mag-imbestiga. At kung mapatunayan na anyway, may mga admissions na rin itong si Aplaska, tanggalin na yan. Tanggalin na si Aplaska bilang Sergeant at Arms ng Senate. Tanggalin na rin si Cayetano bilang Senate President. Wala nang tiwala ang mamamayang Pilipino sa isang Senadong ganyan. Tapos napipikon si Cayetano nung tinatanong ng media. Wala. Palitan na yan. Palitan na si Aplaska. Palitan na ang liderato ng Senado kung gusto nilang makabalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, sirang-sira. Sirang-sira ang ang imahin ng ang reputasyon ng Senado. Sirang-sira mga kabunyog. Hindi yan maibabalik lalo na dito sa nangyaring ito. Tapos sasabihin ni Cayetano, hindi naman daw pinatakas si Bato. Mali daw yung term na escape. Hindi daw umalis, hindi daw pinatakas si Bato. Hindi daw tumakas. Umalis lang, pero hindi tumakas. Isa pa itong Senate President na ito, mga kabunyog. Actually, sa lahat ng nangyaring ito, kung gusto ng Senado, may respeto pa ang tao, tanggalin itong si Aplaska, palitan ng isang Senate Sergeant at Arms na talagang hindi baya sa politika, kundi yung Senado bilang institusyon ang pinuprotektahan. Di ba? Pangalawa, palitan na nila si Cayetano. Hanggat si Cayetano ang Senate President yan, walang tiwala ang tao dyan. Ang respeto ng tao sa Senado ay wala na. Kung gusto nilang ibalik, palitan si Cayetano. Kita naman natin ang mga ngayon, yung mga senador ngayon na namamayagpag dyan. Sila Marcoleta, sila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Ruben Padilla. Ay, mga kabuny. Kaya tama yung panawagan, imbestigahan si Cayetano, si Aplaska, Ruben Padilla, at kung kinakailangang disiplinahin sila, disiplinahin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.